Magandang umaga, Senador. Igan, magandang umaga po. Pakipaliwanag naman po itong dalawang bill na inihain ninyo kaugnay sa energy tax at system loss charges. So, magiging total removal na ba itong direksyon nito? Opo, dito po sa under sa IPIRA law po ito, Senate Resolution number 537, Opo. na imbestigahan po natin itong systems loss charge. Kasi, Igan, I mean, for 25 years or 26 years na po dyan, itong IPIRA law, bayad tayo ng bayad. Mukhang hindi naintindihan ng mga kababayan natin. At pagkatapos, gayon din po na systems loss na nga, binabayaran pa po natin yung VAT doon. So, patong-patong na, Igan. Kaya nga po, sa Thursday po, pag-uusapan na ho namin na timing naman po dahil meron po kaming committee hearing sa darating na Huwebes bukas. Opo. So, pag inalis po ang system loss charges, 5% po ito ng electricity bill. Sinasabi naman ni Representative Miro Kimbo sa Kamara, 50 billion pesos ang mawawala sa revenue ng gobyerno. So, saan po natin na kukunin yung kapalit nun? Meron ho tayong pagkukunan dapat. Meron ho tayong titingin. Pero bakit po ang mga kababayan natin, nagbabayad naman na po ng buwis ng mga income tax ng mga kababayan natin. Pagkatapos, sasaluin niya pa po itong dahil alisin ng systems loss. Sasaluhin niya pa rin or may systems loss, binabayaran niya pa rin po. Sobra-sobra na nga, Igan, doble dagok na. May systems loss na, may VAT pa yung systems loss. Bakit ka, Igan? Baka pwede daw, sabi ng ilang grupo, isama na rin yung generation charge na kung saan 60% mahigit naman sa kanilang electricity bill. Pag-aaralan natin yan, Igan, nung aming komite. Pero yung isa pa kasing bill na aming ipinail ay itong pag-aalis ng energy tax na 1979 po ito ipinasa. Actually, kailangan na po nating batas pambansa po ang pumasa rito. Na kailangan po natin. Kaya po yung ganon, dahil nga po para magtipid na sa kuryente, pag mataas ang kuryente natin, papasok na yung energy tax. Igan, lahat na ho tayo gumagamit ng kuryente sa init ng panahon ngayon. Kailangan mag-electric pa ng mga bata habang nag-aaral, di po ba? So, hindi na po luxury ang kuryente, ang electricity po ngayon. It is a need, Igan. Okay, itong Philippine Rural Electric Cooperative Association, kakayanin lang daw nilang tanggalin ng systems loss kung may subsidiya mula sa gobyerno. Ito ba'y mapag-uusapan bukas? Papakinggan naman natin, Igan, lahat po. Actually, kasi nung nakaraang Webes, yung mga government agencies po ang nagsalita po. So bukas po itong mga electric cooperative, itong mga power distributors na po magpipresent bukas. So ilalatag ho natin ito. Titingnan ho natin yung sinasabi ho nila at nasabi nila sa inyo yung mga problema, kailangan nila ng subsidiya. Dahil inalis po natin itong, aalisin po natin itong system loss na ito, malulugi sila. Igan, ganito na lang po siguro ang tingin ko yan at saka paliwanag ng mga kababayan natin. Kasalanan po ba namin? Parang isang tindahan po yan. Pag ikaw ay na-hold up o na-bankrupt, kailangan namin isingil sa amin po. Nagkaroon ka ng mga losses sa tindahan mo. Kami ang magbabayad na mga mamimili. So papatungan mo ng doble-doble yung mga produkto mo. Ganun lang yun, Igan. Yung explanation po doon. Okay. Mukhang magiging abala ang committee mo dahil maraming binanggit sa SONA ang Pangulong Marcos tulad ng pagkakabit ng solar energy na dapat abot kaya, nabanggit din sa nuclear at pagbuo ng Sariling Kuryente Act. Ito ba'y kaya sa natitirang 2 taon, Senador? Actually, yung yung Nuclear Act po niyan, i-sponsor na lang po yan. Nagkaroon po kami ng kudit last month. Dapat po naibaba na sa floor yan. Kailangan po ng at least 16 votes po para mailusot po yan yung Nuclear Act po na yan. Pangalawa, yung isa pa po yan, yung sinasabi ho nilang, kaya marami mga kababayan natin nagdadalawang isip na magpalagay ng mga solar panels sa kanilang mga bubong kasi dapat makatulong po yan, makabawas sa mga elektrisidad. Subalit ang problema na nalaman ko ay medyo mabagal po ang mga power distributors magbigay ng mag-certify. Ang tinuturo naman ng mga power distributors, mga LGU daw, ayaw magbigay ng mga permit.
So may problema ho dito. Kaya tama naman ho, timing naman ho talaga. Sa Thursday po, mahaba-haba pong usapin ito ang gagawin at hearing ang gagawin ng Energy Committee.